Kaya ang long-term plan natin dito ay magpatayo na ng universidad sa Antipolo. Isusulong po natin yan. Good morning po, Joel Kabaktulan po, ang publisher and editor-in-chief ng Roda Balita. Nabanggit niyo kanina ang mga plano mo at programa na nais mong maibahagi sa ikalawang distrito ng Antipolo. Ito po yung, sa tingin ko, ito yung nakatawag pansin sa akin, yung the best investment daw ng isang politiko sa kanyang nasasakupan ay education. Now, since yun yung tumatak talaga sa mind ko, na nung nabanggit mo ito ay parang may kirot ko sa puso ninyo. Pagka kayo po yung mabigyan ng pagkakataon at ngayon ang ating mga kababayan ay nanonood, nakikinig sa inyo, lalong higit yung mga masabi natin mga nasa laylayan, yung kanilang mga anak na hindi mapaaral sa mga kolehiyo. Ano pa ang iyong plano? At sabi nyo nga magpatayo kayo ng universidad. Sino-sino ang mga benepisyaryong mga estudyante nito at paano sila makakabil nito sa time mo na ikaw ang magiging congressman? Salamat po ka Joel sa magandang tanong. Ano po? Unang-una sa ating adikain at advokasya ay ang edukasyon. Alam po naman natin kung gaano kahalaga ang edukasyon sa ating buhay. Ang edukasyon po ang susi para tayo ay guminhawa at magkaroon ng magandang future. Kaya natin uunahin ang mga mag-aaral maging sa elementarya, sa sekundarya at kolehiyo. Ang Antipolo po ay lumalago at dumadami na ang populasyon. Sa ngayon po ay mahigit 1 milyon ang populasyon ng Antipolo. Kung hindi po natin ihahanda ang mga public school building, kasama na ang mga profesional na guro, mahihirapan po tayo na pandayin ang kinabukasan ng mga kabataan. Ang susi, magpagawa ng mga school building para yung demand ng pagdami ng populasyon sa elementarya, sa sekundarya at sa kolehiyo ay matugunan. Sa bahagi ng paglago ng lungsod ng Antipolo ay ang pagdami ng populasyon. Hindi natin mapipigilan yan. Maliban sa mayroong nagkaroon ng batas na ito ay ipatutupad. Subalit sa ngayon na sa kasalukuyan na ating nararanasan, taon-taon ay lumulobo ang gumagraduate sa sekundarya o sa senior high. At yung senior high na yan, sabi ko nga sa ating advokasya, dapat walang maiwan. Dapat ang ating programa ay long term. Kapag sila ay nakatapos sa senior high, dapat sila ay magdiretso sa kolehiyo. Wala dapat maiwan dahil lahat ng pamilya, lahat ng mga magulang ay kanilang naisin at pangarap ng kanilang para sa kanilang mga anak ang makapagtapos ng pag-aaral. Tutugunan din natin ang pagpapagawa ng mga school building dito sa ikalawang distrito ng Antipolo. Ayaw na nating maranasan ang siksikan at pawis na pawis ng mga mag-aaral sa elementarya at sa high school. Tutugunan natin na makapagpadagdag ng mga guro sa elementarya at sa high school upang sa ganon ang demand ng pagdami ng ating mga mag-aaral, ito ay masolusyonan. Mahirap po ang kalagayan ng ating mga kabataan. Sabi natin, sila ang susi ng ating pag-asa. Pero bakit sila ay naiiwan? Bakit sila ay napapabayaan? Bakit walang mga school building, hindi air condition ang kanilang mga building? Parehas din naman ang mga mag-aaral sa pribado at sa publiko. Bakit merong diskriminasyon? Bakit sila naiiwan? Bakit hindi na nararanasan na maging maginhawa, maging sa kanilang mga silid-aralan? Sa panahong si Comrade Llaga
ang maging kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo, susolusyonan po natin. Ano pa ang ating long-term plan para sa mga mag-aaral sa kolehiyo? Marahil nakita ninyo na ang mga Antipoleños, marami po ang mga nagkukolehiyo dito ay sa ibang lugar sila nag-aaral sa kolehiyo. Bakit po? Kakulangan sa kolehiyo at kakulangan sa universidad sa Antipolo. Hindi naman sasapat ang kolehiyong ating meron ngayon. Dahil na nga sa pagdami ng populasyon at paglaki na at dumami na ang mga mag-aaral na nakakatapos sa senior high. Kaya ang long-term plan natin dito ay magpatayo na ng universidad sa Antipolo. Isusulong po natin yan. Kailangan yan. Hindi tayo papayag na sa loob ng terminong ito ay hindi yan ma-priority. Try me. Kahit maglangoy ako, kahit makipag-usap ako, kahit makiusap ako sa pamahalaan, sa national government, para lagyan lamang ng universidad ang Antipolo, gagawin ni Kong Redlagan. Pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Sasama din po natin dito habang pinoproseso ang pagpapagawa o sulong yung Universidad ng Antipolo. Tuloy-tuloy po ang scholarship program sa ating mga magkukuleyo maging sa senior high. Ang maganda po nito, wala na pong credit system. Bakit po? Sinabi ko noon pa sa ating advokasya, nagkakaroon ng discrimination, nawawalan ng oportunidad ang mga kabataan makapagkolehiyo kapag nag-discriminate ka na. Ano yun? Minimaintain mo yung 85 hanggang pataas, dapat honor student, dapat magaling, o kasama sa mga may academic good grade. So hindi natin ito matutulungan. Naniniwala po si Redlaga na ang kabataan ay pinapandayan. At habang pinapandayan ay tumatalas. Nagkakaroon ng lakas ng loob. Nagkakaroon ng determinasyon habang sila ay hinahasa, lalong nadidevelop ang kanyang sarili. Kaya si Redlaga, kahit palakol ang grade mo, mag-aaral ka sa kolehiyo. No discrimination and financial assistance for all college students. Ano man ang gusto nilang kurso, habang naghihintay pa tayo sa pamantasan sa lungsod ng Antipolo, maa-avail nyo. Full scholarship dapat ang ibibigay. Next, salamat po.